ng Iglesia ni Cristo at ng Katoliko na sapak siyang patutunayan ko na sa demonyo ang Katoliko. Ang affirmative po ay sa side ng Iglesia ni Cristo at ang negative naman po ay sa side ng Katoliko. Muumpisahan po ang pagpapakilala ng affirmatibo. Bigyan po sana ng 1 minuto yung affirmatibo natin para sa kanyang pagpapakilala. Sige. Okay na, no? 1-9 ako matatapos, ano? Yung pagpapakilala ako, si Arke, no? Kaanib sa Iglesia ni Cristo. Papatotohanan ko na ang mga Katoliko talagang hindi sa Diyos yan at yan ay sa demonyo. Ayun na, okay na. Ngayon, dadako naman po tayo sa pagpapakilala ng negatibo. Okay, ako din pala si Jordex na isang Katoliko at tututulan ko ang kanyang mga latag na ang Katolisismo ay sa demonyo. Ayun lang. Okay na. Kuya Kadaber, okay na po yung oras natin. Kuya Kadaber, naka-ready na po. Okay na. Pagka nag-start Ayun. yung time, ano na ako. Okay, umpisa na po natin yung oras, kuya. Yun, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Ang paksa ay napakaliwanag na ang mga Katoliko, lalong-lalo na yung kinaaniban ni Jordex, ay hindi sa Diyos at kundi sa Diablo. Ano ang katunayan na ang Iglesia Katolika walang kaligtasan diyan sa Iglesia ngayon? Unang-una, ang Iglesia Katolika ay hindi tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Ano katunayan? Nang sabi sa kanilang aklat na pinamagatang How Did the Catholic Church Start? Ayon dito sa aklat nilang ito, sabi, back to beginnings, kung babalik sa pasimula. So the Catholic Church does not start with Jesus Christ. Ang Iglesia Katolika ay hindi nagsimula sa ating Panginoong Hesukristo. Kung sinasabi nila na ang Diyos nila ay si Kristo at hindi nagsimula kay Kristo ang kanilang iglesia, kanino nagsimula ang kanilang iglesia? Dito sa pahina 36, ang sabi dito, way back, it is not altogether fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flung against heaven's skies his banners of revolt. Yung beginning pala ng Catholic Church ay talagang nagmula noong si Lucifer nagrebelde laban sa ating Panginoong Diyos. Doon pala nagsimula yung Iglesia Katolika, hindi pala sa ating Panginoong Diyos. Ano yung katunayan na ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana ay totoong sa Diablo? Pakinggan natin dito sa isang aklat na pinamagatang The Catholic Catechism. Ito, basahin natin dito sa The Teaching of Christ, Catholic Catechism for Adults. Ano ang banggit sa librong ito ng mga Katoliko? Basahin natin at ipakita rin natin yung kanilang aklat. Yan. Wala. Ang sabi dito, sa pahina 531, some early theologians, notably Origen in the 3rd century, took the position that all sinners, including even Satan, will eventually be brought to salvation. Kung sa Tagalog, maliligtas din sa dakong huli ang lahat ng makasalanan, pati na si Satanas. Para pala sa mga Katoliko, si Satanas maliligtas din. Kung sinasabi nilang sila ay totoong kay Kristo at totoong sa Diyos, ililigtas ba ng Diyos si Satanas? Talagang hindi. Masasabi natin hinding-hindi. Kasi kung sasabihin nila ng mga Katoliko na si Satanas maliligtas din,
mapupunta sa langit, yung mga tao na sinasabi nilang maliligtas, hindi sa langit ang punta niyan, kundi sa impyerno. Makakasama mo si Satanas sa langit? Maling-mali yan. Ano pa katunayan? Na yang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, yan ay sa dyablo. Anong katunayan? Basahin natin dito sa isang aklat na pinamagatang Crime and Immorality in the Catholic Church. Kung babasahin natin sa page 165, ang sabi, gaano kaya ang kahigitan ng kasalanang kriminal ng mga nagtutulak, pusher, ng ipinagbabawal na gamot ng mga pari na pinagtataksila ng pagtitiwala ng mga magulang at pagkatapos lalapastanganin ang kanilang mga anak na babae o iminumulat ang kanilang mga anak na lalaki sa kilig na dulot ng pagiging homosexual. Ano yung sinasabi dito sa librong ito? Yung mga pari daw di umano ay iminumulat sa kabaklaan, sa kilig, sa pagiging homosexual, yung mga kalalakihan. No? Yun yung ginagawa ng mga pari. Bakit natin nasabi na yan ay gawang kademonyohan? Na yung mga pari imumulat sa kabaklaan yung mga kalalakihan. Kasi ang sabi sa Biblia, unang Korinto, 6:9 hanggang 10, kung babasahin natin sa translation ng mga Katoliko, Biblia ng Sambayanang Pilipino, ang sabi, hindi ba ninyo alam na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga sakim? Huwag kayong paluloko. Ang mga mahalay, mga sumasamba sa mga idolo, mga nakikiapid, mga bastos, mga bakla, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Yung pagiging bakla daw di umano, hindi ikapagmamana ng kaharian ng Diyos. Di ba't yan ang ginagawa ng mga paring Katoliko na iminumulat nila sa kabaklaan yung mga kalalakihan? Gawang kademonyohan yan. Ano pa? Basahin pa rin natin dito pa rin sa isang aklat. No? Kasi, dito naman tayo talata ng Biblia. Ang sabi dito sa unang Tesalonika, ikalawang Tesalonika 2:3, huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan sapagkat hindi pa darating, maliban nang dumating muna ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan, no? Na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba, at ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos, na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Tandaan ninyo, ayon sa talata, merong binabanggit na anak ng kapahamakan na sasalangsang laban sa Diyos. Ano yung gagawin nitong makasalanang ito? Ang sabi, siya'y uupo at magpapakilalang siya ay Diyos. Diba? Ito yung gagawin, magpapakilalang siya ay Diyos. Sino ba yung sinasabi nila na Diyos ang Panginoong Hesukristo? Sino ang nagpapakilala na siya rin ay Kristo? Ang sabi, ang pari ay isa pang Kristo. Kaya talagang sila yung kapahamakan. Time na po, time. Before we proceed to question and answer in cross-exam, let us first read the following rules. Rule number 1, interrupting the speaker during presentation and conclusion time is not allowed. Second rule, all questions must be based only on the topic and arguments that are used during presentation. Rule number 3, in the first cross-examination, all questions will be based on the first presentation. And in the second cross-examination, all kinds of questions could be asked based on the topic. Rule number 4, when the question has multiple choice answer, you must choose an answer before explaining within the agreed time. Rule number 5, in each objection, each debater can only provide an explanation once to state the rules that other side violated. Rule number 6, if there is no answer to choose from the options,
move on to the next question or pass and clarify it during your presentation time. Rule number 7, the following are prohibited: out of the topic arguments, unprofessional attitude, and unnecessary statements. Rule number 8, in conclusion time, both debaters cannot use new arguments or references. All they can say is about what was discussed. Rule number 9, the moderator's decision will be followed to regulate the debate using the agreed upon rules. Rule number 10, the last rule of this debate: every debater who receives 3 warnings from the moderator will have their questioning or presentation time reduced by 2 minutes. Clear po ba sa both debaters yung rules? Okay. Klarong-klaro. No violent reaction to rules? Okay, Wala. let's proceed to the cross-exam of the negative side. Okay, Okay, the time will start 5 minutes ba yung cross-exam o 10 minutes? Ano yan? 7 minutes. 7. Okay, Unang tanong. the time will start Bismillah. kapag ka... Nagbawas ako ng isang segundo kasi kailangang i-play ko yung timer para Okay lang yung Lumabas na tatapos. Okay po, okay po. 1 second lang Okay naman. lang sa Thank you, akin, thank you. Okay, No problem. the time will start pagka nagtanong na yung negative side. Okay, unang tanong. Ano ang ibig sabihin ng Katolisismo? Ayon sa Objection, mga binasa moderator, mo. wala sa nilatag ko. Magtanong po Okay, siya ayon sa counter-objection, aking Brother nilatag. Jordex. Counter-objection kasi yan yung paksa niya. Katolisismo ay sa demonyo. So tinanong ko sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng Katolisismo. Based on our rule number 3, in the first cross-examination, all questions will be based on the first presentation. So the question is not allowed, Brother Jordex. Rephrase your question or change your question, brother. Okay, change my question. Okay. Sa mga binasa mo, meron ka bang nababasa verbatimly na ang Katoliko ay demonyo? Yes or no? No. Ayon sa aking binasa, meron. Ayan, sagutin ko meron. Ayon sa aking binasa, yung kabadingan, no, na ginagawa ng mga pari mo, sa demonyo talaga yun. Bakit? Kasi hindi ikapagmamana ng kaharian ng Diyos. Next question. Okay. Ang kabadingan ba ng isang Katoliko ay sa demonyo ba? Yes or no? Yung kabadingan, yes, yung kabadingan ninyong mga Katoliko, sa demonyo talaga yan. Bakit? Kasi sabi sa Biblia, yung mga bakla hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Pero anong ginagawa ng mga pari mo? Iminumulat sa kabaklaan yung mga kalalakihan. Okay. Next question. Okay. So ayon sa mga sinabi mo, ang kabaklaan ay sa demonyo. Saan yan mababasa sa mga binasa mo kanina? Nabasa ko na kanina, no? Yung gawang kabaklaan na hindi Objection, ikapagmamana moderator. ng kaharian ng Diyos. Yes, what Sa is demonyo the yun. objection? Ang Wait tanong lang ko, po, Brother saan, Arke. May objection. saan mababasa yung sinabi niyang kabaklaan doon sa mga referensya na binasa niya patungkol sa Katolisismo ay sa demonyo? Saan niya mababasa Pause the yun? time, bro timer. Counter objection, moderator. Yes po. Maliwanag po ang aking kasagutan at sa aking presentasyon na sinasabi ko na yung gawa nilang kabaklaan, yung mga bakla, hindi ikapagmamana ng kaharian ng Diyos, kaya sa demonyo yan. Kasi yung demonyo hindi maliligtas. Yun, the answer was clear, Brother Jordex. Dun sa part ng presentation niya, yung binabanggit niya na kabaklaan, hindi ikapagmamana ng kaharian ng Diyos. Sa demonyo yun. Okay, let's proceed to the next question, Brother Next Jordex. question. So Start the time.
So aaminin mo ba na yung sinasabi mong gawang kabaklaan ay hindi parte yan sa binasa mong referensya? Yes or no? Wala akong aaminin dahil kapag sinabi mo umamin ka, wala naman akong sinasabing mali. Ang sabi sa Biblia, yung mga bakla hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, hindi maliligtas. Sino yung hindi mga maliligtas? Yung mga Objection, nadaya ng moderator. demonyo at sa mga sa demonyo. Objection, What moderator. is the objection? Categorical ang tanong ko, moderator. Okay. Counter objection, Brother Arke? Counter objection, no? Unang-una pa, kung nakinig siya sa aking presentasyon at sa aking latag, wala naman akong binanggit na kailangan verbatim na mababasa. Pinaliwanag ko na nga kung bakit sa demonyo yun Kasi nga hindi nga ikapagmamana ng kaharian ng Diyos. 'Di ba? Hindi nga maliligtas. 'Di ba yung demonyo ba maliligtas? No. Okay, based on our rules, rule number 4, when the question has multiple choice answers, you must choose an answer before explaining within the agreed time. So, let's pause the time, Brother Cadaver, and pakiulit po nung tanong, Kuya Jordex. Okay. Oo. Aaminin ba niya na yung sinabi niyang mga bakla ang mga pare, yung sinabi niya kanina, ay hindi mababasa sa mga referensya na binasa niya kanina? Yes or no? No, mababasa yan sa nilatag ko na yung mga pari ninyo, mga bading din yan. Kaya nga iminumulat nila sa kabaklaan yung mga kalalakihang mga kabataan kasi nga mga bading yang mga yan hindi maliligtas sa demonyo Next yun. question. Next question. Pwede ba niyang ipakita sa akin ngayon na mababasa doon sa referensya niyang binabasa patungkol sa Katolisismo ay sa demonyo yung terminong bading hindi maliligtas? Yung bakla, hindi maliligtas yan. Basahin natin sa translation nila, no? Sa Objection, Biblia moderator. ng Sambayan ng hingi ko, Pilipino. ipakita, moderator. Ipakita, yan yung hingi Kaya ko. nga, babasahin ko ipapakita ko pa Biblia ng Sambayan ng Pilipino. Translation ng mga Katoliko. Sabi, hindi ba ninyo alam na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga sakim? Huwag kayong paloloko. Time. Ang mga mahalay, Okay, mga next sumasamba sa question. mga Next idolo, question, mga next nakikinig, question. mga, mga bakla. Next question. Hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Next question. Next question. So, inamin mo na ba o hindi mo pa rin naaminin na yung sinabi mong mga bakla hindi maliligtas ay hindi pala yan mababasa doon sa referensya na patungkol sa Katolisismo ay sa demonyo na binasa mong aklat? Yes or no? Kanina ko pa binabanggit, nabasa nga Nabasa kasama itong talata ng Biblia sa mga referensya nagpapatotoo na yung mga Katolikong mga bakla na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos hindi maliligtas. Next question. Ito categorical question to. Saan ba talaga mabasa yung mga bakla hindi maliligtas? Sa referensya na dala mo patungkol sa Katolisismo? Or sa Biblia na dala mo? Categorical question. Parehas kasi ang Biblia, referensya din yan. Referensya nagpapatotoo para yung mapatunayan yung paksa na yung mga bakla na mga Katoliko kayo, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, hindi maliligtas. Sa demonyo yon, hindi maliligtas. Next question. Sabi mo parehas mababasa sa referensya at saka sa tinatawag nating Biblia. Particularly doon sa katisismo na pinapakita mo sa akin na may paragraph. May mababasa ba doon na bakla hindi maliligtas? Yes or no? Eto, yung katisismo.
No, ang sabi doon, lahat ng makasalanan, kasama doon yung pagiging bakla sa kasalanan. Kasi yung pagiging bakla, kasalanan yun. Objection, moderator. Sumagot ako ah. Is the objection, Brother Jordex? Categorical yung tanong ko. May yes or no. Sumagot muna siya ng yes Okay. at no. Oh yes nga eh, sabi ko nga, mababasa nga yun eh. Let's repeat po the question kasi even I didn't hear the yes before Oo, before tama. explaining. I-repeat ko. So, let's repeat the question, Ah. Brother Jordex, habang naka-pause yung time. Sige, thank you, moderator. Sa referensya na hawak mo, especially sa katisismo, yung mga may paragraph na binasa mo kanina, may mababasa ba doon na ang bakla hindi maliligtas? Yes or no? Yes! No? Kasi yung binabanggit dito sa katisismo nyo, mga kasalanan, mga makasalanan. Kasalanan, yung pagiging bakla. Hindi maliligtas yan. Okay. Okay, next question. Next question. Premise to ha. Sabi mo kanina, sa premise mo, unang latag mo, ang Katolisismo sa demonyo dahil ang mga bakla ligtas at si Satanas ligtas. Ngayon, sagot mo ngayon, hindi ligtas ang bakla. Saan sa dalawa mong premise at sagot ang mali? O, yun na ba yung tanong? Yan yung tanong Parehas kung malili tama ka. yun. No, parehas tama yun. Bakit? Kasi sinasabi ng aklat nyo, yung mga makasalanan, pati si Satanas, maliligtas. Which is, kasinungalingan yun. Si Satanas, hindi maliligtas yan. Diablo yan eh. Sa impyerno yan. Hindi nga yan maliligtas ayon sa Biblia. Kaya yung mga pari ninyo, sinungaling. Okay, time. Let's Time proceed in na. in the presentation of the negative side. Let's give him a 7-minute time for his presentation, Brother Cadaver. Okay, the time will start, Brother Jordex, if you start presentation your stand. Brother Jordex, we can hear you, brother. We cannot hear you, Brother Jordex. Low. Okay. Again, the time will start if you start presenting your presentation, sige. brother. Thank you, moderator. So sabi niya sa unang latag niya, ang Katolisismo daw sa demonyo dahil ang mga bakla makasalanan ligtas. So ngayon, tinanong ko siya sa mga ano niya, mga sagutan niya, rapid question yon, sa mga sagutan din niya tanong ko. Sabi niya ang mga bakla daw hindi ligtas. Pero sa binasa niya ligtas. So saan kaya dun sa dalawa yung tama, di ba? So tinanong ko siya kung may tama ba doon. Sabi niya saan doon ang may mali, saan doon ang tama, or pareho ba yun mali? Sabi niya pareho tama. Kailan naging tama ang hindi ligtas at ligtas at the same time? Hindi talaga yung tama. Bakit? Kasi yung isa ligtas, yung isa hindi ligtas. Ano yan? Kontrahan? Wala talagang mahuhulog na argumento kundi fallacy ang makukumit mo. So meron din siyang fallacy kanina, yung fallacy of assumption. Meron din siyang fallacy na nakomit kanina, fallacy of ignorantiam, fallaciously ignorantiam. Nakiklaiming siya na yan na yung truth daw sa kanila. Truth pala yun,
ginamit mo yung truth na iyon na pinapaniwalaan mong truth na gawa ng ibang tao at ginamit mo sa kanya yung truth na yun na pinapaniwalaan mo. So, yan no, nakikita pala natin, naniniwala pala siya sa sulat ng mga Katoliko, lalo na dun sa mga katisismo, pero yung sulat na iyon, ginamit niya ito, doon din mismo sa nagsulat. So ngayon, yung nagsulat na iyon, na binasa din yon, kala niya hindi namin yun nabasa. Walang ganun, Mars, sa mga binasa mo, kundi palagay-palagay mo, kaya nga assumption eh. Nag-assume ka eh, na truth na yan sa iyo eh. Sa iyo lang yan, hindi yan sa amin, no? So, yan yung bro, sino ba tong pangalan na ito? Hindi ko alam, bagong unlock ba ata to. So, now nakikita natin na ang dami niyang nakomit na mali. Mababasa doon sa paragraph sa katisismo, pero yung binasa niya talata ng Biblia, ano ba talaga? Doon pa lang sa mga latagan mo, talong-talo ka na. Nilatag niya, referensya, tapos nag-quote ng talata sa Biblia, kinapit sa referensya niya. Tapos nung tinanong natin, separated pala, ginawa niyang isa. Tapos ipapabasa natin saan doon sa referensya na hawak niya, ginamit talata. Kasi referensya din daw yung talata. Ha? Naloko ka na, kagaya yung kanina na literal daw, physical, lahat daw ng literal, physical. Nakakatawa talaga to, mga batang. Mga boy, mag-aral muna kayo, wag muna kayong mga mote, ako ginoo ko. So no, nakikita natin, ang dami niyang mali. Mamaya sa rebuttal rounds, mas maganda sa rebuttal. Kasi affirmative siya, kailangan i-diin ba, bigyang diin, bro, bigyan mo diin. Ipakita mo sa rebuttal na kami talaga ang demonyo. Idiin mong mabuti para madiinan din kita. Ganun kasi ganun pa kasi yung yung latag niya sa unang round, ganun. Hindi pa ganun, hindi ganun. Pag ganun pa, para kang nagti-TikTok ba, ganun lang. TikToker talaga ba? Ay, sorry sa So wala siyang na-prove, kundi yung na-prove niya, sarili lang niyang assumption. Assuming, in other word. Kasi nung cross-examine natin siya, interpretation niya pala ang lumalabas na sa demonyo ang Katolisismo. Bakit? Sa lahat ng referensyang binasa niya, walang verbatim na nababasa sa demonyo ang Katoliko. Assuming ang tawag doon, boy. Pinapalabas mo na tama yung conclusion mo doon. Huwag ka mag-conclude. Nasa premise pa tayo, na unang stand pa tayo. Kaya ka nga, sako ka talaga, boy. Naku, ginoo ko, boy. Huwag kang mag-assume. Kasi mahaba pa, nasa preliminary round pa nga tayo. Wala pa tayo sa secondary round. Conclusion. Nasa conclusion ka na, tumalon ka na, talo ka talaga. Nakikita natin na mas maganda talaga ugaliin natin na mag-aral at maging Katoliko, kasi ang Katoliko kalmado, hindi na mamaratang, kasi ang gawaing pamamaratang sa dyablo. Tandaan ninyo, ang dyablo umaatungal sa paanan ng simbahan at umaatungal sa paanan ng Diyos na mamaratang araw at gabi. Araw at gabing namamaratang, sinisira niya ang simbahang tinatag mismo ng anak niya. So nakita natin, kalmahan natin boy, sino to? Hindi ko mabasa. Hindi kasi ako Greek speaker eh. So nakikita natin, wala talaga sa kanyang mga latag, walang mababasang dyablo
sa Diablo ang Katolisismo. Wala rin mababasang Katolisismo ay sa Diablo. Kahit baliktad-baliktad rin, wala. Sa talata, wala din mababasang Katolisismo ang tinatawag natin dong mga bakla. Wala, kundi inassume niya lahat. Assumption. Walang basis. Fallacy of ignorance. Wala siyang mga basis. Pinapalagay-palagay lang niya. So, noon nakikita natin yan. So, thank you. Handa na po tayong magpatanong sa amigo natin na hindi ko alam ang pangalan. And dyan nagtatapos ang first presentation ng negative side. Handa ka na po ba, Kuya Arke, sa iyong Handa na ako, handa na. unang pagtatanong? Ngayon, Ah, umpisa Sa natin yung unang- oras kapag ka nagtanong na si Kuya Arke. ito. Yan. Sa mga sinabi ni Jordex na kanyang nilatag, mayroon ba siyang napatunayan na ang Katoliko hindi sa demonyo? Meron. Meron o wala? Meron yung sinabi mong mali na ligtas ang bakla at hindi ligtas ang bakla. Next question. So, agree ka ba? Agree ka doon sa pari na sinasabi yung mga bakla at si Satanas ay maliligtas? Agree ka ba doon? Oh, agree ako kasi nakasulat din yan sa Biblia. Next question. Yun. So, sabi mo, agree ka. Saan nakasulat sa Biblia si Satanas maliligtas? Categorical. Saan nakasulat sa Biblia? Anong talata yon? Mateus 16:19 kasi sinabihan si Pedro, umalis ka sa harapan ko, Satanas. So, hindi pala ligtas si Pedro. Next question. So, para sa mga Katoliko, kasi nag-agree siya na si Satanas din ay maliligtas, gumamit pa siya ng talata na Mateo 16:19. So, tindig talaga ng mga Katoliko na si Satanas maliligtas. Tama? Si Satanas ay isang tindig ng Katoliko. Tama na si Satanas ay maliligtas pag ito ay magbabago. Next question. Yon. Si Satanas ba o ang Diablo, siya ba ay patungo sa impyerno o sa langit? Saan siya? Impyerno o langit? Yung Diablo ay sa imperno, si Satanas ay pwede pang magbago. Next question. So para sa iyo, si Satanas hindi siyang Diablo para sa iyo. Para sa Katolisismo, iba ang Diablo, demon, in other word, iba din yung Satanas, advisory yan, kasamaan. Next question. Okay. Para pala sa mga Katoliko, si Satanas ay maliligtas. So, nakasulat daw yun sa Biblia. Saan naman sa CCC nyo? Anong paragraph na si Satanas maliligtas? Pupunta sa langit. Yung binasa mo kanina, ikaw naglatag, ako yung tatanungin mo. Yung binasa mo. Objection, moderator. Next question. Tinatanong ko siya. Saan sa kanilang CCC mababasa categorical? Pakisagot na lang categorical saan counter mababasa. objection, moderator. Malinaw yung sinagot ko, moderator, yung binasa niya. Ibig sabihin, tignan niya yung binasa niya, doon ko kinuha yung sagot ko. Counter objection, moderator. Kasi siya No, ang there naglatag. wasn't a counter objection Sapat na po. pa yun, sapat na yun. Isa-isa lang counter. Based on our rules, isang objection lang po. Okay, sorry. Kada Okay. tanong. Next question. So, ang ruling po ng moderator, Brother Jordex, ang ginihingi po ng debate natin ay specific. And it was, moderator, pasok po siya sa categorical. okay. Moderator, So, pwede ko bang masagot po hingin siya yung... na, moderator, pwede ko bang hingin yung mga paragraph na binasa niya kanina kasi yung nagpo-prove na si Satanas ligtas? no, it wasn't his part. Hindi na yun parte na. Moderator, It was your part. Based on our rules, kung hindi masasagot yung Moderator, tanong, makinig ka you muna, can proceed moderator, point of in order. next question or pass. Moderator, Rule number point of 6. order. I'm not the affirmative in this debate. So yung reference niya yung ginamit ko. Yes, I know. So kaya hinihingi ko, moderator. Again, Brother Ipabigay Jordex, niyo sa akin that yung was reference. my ruling, brother. Brother, as a moderator here, rule number 9,
You must accept my ruling. And my ruling, based on our rules, if you cannot answer the question, Okay, you next must pass or next question. It was a pass, Brother Arke. Let's proceed to the next question. So, nilatag din niya kanina, binanggit niya, batay daw doon sa aking binasa at nag-agree siya doon sa aking binasa. Ang sabi, lahat ng makasalanan maliligtas. Agree ka ba sa lahat ng makasalanan maliligtas? Yes or no? Objection, moderator. Inuubos yung oras ko. Hindi Okay, sumasagot. pause the time, Brother Cadaver. Nandyan ka pa po, Kuya Ay. Jordex? Brother Jordex? Are you still there, brother? Pero nag-lose yung ano ko, yung microphone. Okay, let's Yes, repeat the yes, question, yes. brother. Yes. Agree ba siya ano ko. na lahat ng makasalanan ligtas? Yes, pag ito ay nagrepent at pumasok sa kawan ng tunay na katolisismo, hindi tatag ni Manalo. Next question. Kung lahat ng makasalanan ay ligtas, so wala nang mapupunta sa impyerno. Kung lahat ng makasalanan ay ligtas, Meron pa rin kasi sinabi ko pag ito ay nagrepent. Next question. okay. So doon sa binanggit mo kanina na si Satanas ay maliligtas. Si Satanas ba ay dating anghel? Ay, pakiulit mo dito. Pause the time, pause the time. Hindi ko narinig. Pakiulit. Sabi mo, Okay, repeat the question. sabi mo, agree ka kanina na si Satanas ay maliligtas. Si Satanas ba ay naging anghel ng Diyos? Yes, agree ako. Si Satanas ay dating Yun. anghel ng Diyos. Ay Ang sab- dating anghel ng Diyos. Oh. Agree ka ba sa sinasabi ng Biblia na walang kapatawaran ang anghel kundi sila ay sa impyerno? Yes, agree ako pag ito ay naging Satanas na at naging demonyo na. Yon. Salamat. Sabi mo, kapag naging Satanas na o naging demonyo na, sa impyerno na. So ngayon, alin sa dalawang sagot mo yung mali na sinasabi mong si Satanas ay maliligtas o si Satanas ay sa impyerno? Okay. Walang mali doon kasi ganito Objection, ang sagot. moderator, hindi sumasagot Walang mali. sa Sumasagot aking ako, moderator. categorical. Walang mali. Kagaya din yan, Brother. Moderator, objection, moderator ito. Kagaya ito counter objection, kanina sa brother. sagot niya. Kagaya ito kanina sa sagot niya na walang mali doon sa dalawang salungatan niya. So sa akin din, sinagot din ko siya na walang mali doon. Kundi magpapaliwanag ako. Okay, bakit next walang question mali na po, doon. moderator. Next question na po. Moderator, hindi pa ako nagpaliwanag, moderator. Dapat, Wait, ngayon, meron pa akong let me 40 give seconds. the ruling first before we proceed to the next question. Based on our rule, Meron pa akong 14 seconds. if Oo. the Brother Jordex, can you hear me first? Okay, thank you. Yes. Based on our rule, in rule number 4, if the question was multiple choices, you must answer it first. In the given choices, you must choose the answer before you explain. And the second rule of our debate, if you cannot answer the question, you must pass or next question. Moderator, di ba Ako pa nag-objection magsabi, man next kami question kanina, na, moderator. Next question na ako. Ba't sa kanya Okay. kanina, moderator, Next payag ka question. sa akin, hindi? Okay, next Be fair, question. Ang sabi mo, Point of order, Ang moderator, point of order. Point of Wala pa order, akong moderator, tanong, be fair, moderator. moderator. Be Brother, fair. there was only one objection per question, brother. So let's proceed to the next question. Hindi yun objection, point of order yun, moderator. Then I declined your point of order. Let's proceed to the next Wala, question, pwede brother. pala yun. Giyatay na.
Sige, tuloy. Ito ang next question ko. Ang sabi mo, kapag ang isang anghel nagkasala, naging satanas o demonyo sa impyerno. Ang sabi mo kanina, magkaiba yung satanas at demonyo. Pero ngayon sinasabi mo, naging satanas o demonyo. So, alin doon sa dalawa? Yung Okay. mali mong sagot kasi satanas o demonyo. Yung mali mo yung sinagot ko, moderator, kasi ganito yan. Ang satanas, merong dalawa adversary, ibig sabihin nasa lupa pa. At yung tinatawag nating demonyo o yung satanas na nasa imperno na. Hindi nyo kung hinayaan na mag-explain, bias kayo. Next question. Sige. Next question na. Ang banggit mo kanina, kapatid, ika-clarify ko lang ulit, i-recap ko, na si Satanas ay maliligtas. Tama? Tama, pag ito ay nasa tao pa. Yan yung tandaan mo. Hindi lahat ng satanas ay nasa imperno, kundi ang ibang satanas ay pumapasok sa tao. Next question. So, para sa iyo, yung mga Katolikong mga makasalanan, sila ay may sanib ni Satanas. Kaya, yes, kasi mababasa mo yan sa sulat mismo ng ating mahal na Mateo. Sabi doon ng ating Panginoon, umalis ka sa harapan ko, Satanas. So, ibig sabihin, in-address niya si Pedro na sinapian ni Satanas. Next question. So, okay. So, yung mga Katoliko pala na sinasapian ni Satanas ay maliligtas para sa iyo. Yes, kasi kung hindi pala ligtas si Pedro, hindi rin maliligtas yung ibang nasapian ni Satanas. So, para pala sa iyo, yung mga nasapian ni Satanas ay maliligtas. Si Satanas ba ay kaaway ng Diyos? Yes, pero meron tayong mababasa, mahalin ang iyong kaaway. So, ibig sabihin bang, mahalin mo din ba si Satanas? Yes or Objection, moderator. Bakit siya Next nagtatanong? question. Wala siyang Next karapatang question. magtanong. Sabi ko next question. Objection ako. Okay. Sabi ko next question. Nadulas What is ako. your objection, brother? Objection Okay. ako Bakit ka next question? Please mute pagka may objection. Mag-mute po muna. I'm giving a warning to Brother Jordex to pagka inulit niya pa ulit yan. Okay, what is your objection, Brother Arke? Siya po ay nagtatanong sa akin at hindi niya po karapatang magtanong, karapatan lamang po niya ay sumagot. Counter objection moderator. Counter objection moderator. Okay, go ahead. Nadulas lang po ako. Sinabi ko next question pala yun. Hindi yun yes or no. Okay, let's proceed to the next question, Brother Arke. Moderator, it's time na po, time na. Time na? Okay. Okay. May latag ulit ako. Okay, let's proceed to the rebuttal stand. In this part of the debate, in cross-examination, any question related to the topic can be asked. Kahit hindi pa inilatag ng debater, kung related naman sa topic, pwedeng maitanong. Okay, let's start the time pagka nag-umpisa na magsalita si Brother Arke. Yon. Nakakatuwa ang ating kausap na Katoliko na siya'y naging tagapagtanggol na ngayon ni Satanas. Na para sa kanila ay si Satanas ay maliligtas daw di umano. Kaya talagang masasabi natin na ang Katoliko sa demonyo. Bakit? Tagapagtanggol ni Satanas Diba? Ano ang sabi? Pahayag 12:9, at itinapon ang malaking dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas ang dumaraya sa buong sanlibutan. Diba? Kaya si Satanas dumadaya yan sa sanlibutan. Kaya nga nadaya si Jordex
Tamo ngayon, sa sobrang pagkadaya sa kanya ng Diablo, ipinapagtanggol na niya. Bakit mo ipapagtanggol yung Diablo na siyang kaaway ng ating Panginoong Diyos? Alamin natin, dito pa rin, no, sa referensya. Babasa ulit tayo ng referensya, no? Bakit para sa mga Katoliko, talagang love na love, sobrang love nila si Satanas. Bakit kaya ganun? Alamin natin, no? Ngayon, babasa tayo ng isang aklat, no? Hahanapin natin. Pero habang hinahanap ko yung aklat, magsasabi muna tayo ng patungkol sa kanyang mga pahayag kanina, no? Sinasabi niya, kapag daw si Satanas nagsisi, talagang maliligtas. Si Satanas, yung Diablo, ililigtas mo, talagang sagad na sagad sa kasinungalingan. Talaga itong mga Katoliko, talagang masasabi nating sa Diablo yan, 'di ba? Bakit? Sabi sa talatang binasa natin kanina, sa balikan ko lang, sa ikalawang Tesalonica, unang Tesalonica 2:3, may binabanggit dito na anak ng makasalanan, yung taong makasalanan, anak ng kapahamakan. Ano yung gagawin ng taong makasalanang ito? Ang sabi, siya ay magmamataas, lalaban sa Diyos, magtatanyag ng kanyang sarili tulad sa Diyos. Sino ba? Sino ba yung nagsasabi, nagtatanyag ng kanilang sarili na tulad sa Diyos? Pakinggan natin dito sa isang aklat na pinamagatang Catholic Imperialism and World Freedom, dito sa page 27. Ang sabi dito, basahin na natin. Sabi, ang Papa ay hindi basta tao, kundi halos isang Diyos na sa lupa. Ano pa ang sabi sa talata? Ang Papa ay walang kapantay, nangangahulugang kung may iisang Diyos sa langit, ay dapat magkaroon ng iisa lamang Diyos sa lupa. At sino pa nga ba ang maaring maging Diyos sa lupa kung hindi ang Papa? Sabi sa talata ng Biblia, yung taong makasalanan, magpapakilala niya siyang Diyos. Sino itong taong makasalanan na nagpapakilalang Diyos? Ang sabi, yung Santo Papa, isang Diyos sa lupa. Ano pa ang sabi? Ang lahat ng mga Kristiyano kung gayon ay dapat kumilala sa Papa bilang Diyos mismo. Tinuturuan pala yung mga Katoliko na kumilala sa Santo Papa bilang Diyos. Isipin mo yan, yung Santo Papa mo, ang Diyos mo. Ano pa ang sabi sa aklat na ito? Kinikilala ng mga pari ang karapatan ng mga papa na baguhin ang doktrina ng mga apostol, yamang ang Papa ay hindi nasasaklaw ng anumang uri ng batas. No? Yung mga Santo Papa pala na sa demonyo, kaya daw anyang baguhin ang doktrina ng apostol. Sino pa? O ano pa yung kayang baguhin? Ang sabi, ang kanyang kasiyahan ng siyang batas tunay nga. Kaya niyang baguhin ang kautusan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Isipin mo yan, demonyo lang ang gagawa niyan. Talagang yung mga Katoliko sa demonyo Bakit? Ang sabi sa aklat na ito, yung Santo Papa, kaya niyang baguhin yung kautusan ng Diyos. Sino lang ba ang magbabago sa kautusan ng Diyos? Syempre, yung mga makasalanan, yung Diablo na punong-puno ng kasinungalingan. Diba? Ito nga ang sabi sa talata ng Biblia, no? Sabi, Juan 8:44, kayo'y sa inyong amang Diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. No? Bakit kasi kayo ay nagtatanggol sa Diablo? Pinapagtanggol ninyo ang inyong amang Diablo. Ano pa ang sabi ng Biblia? Katunayang itong mga Katolikong ito ay sa Diablo. Ang sabi,
Mateo 24:11, pahayag ng Panginoong Hesukristo, at magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, babangon bulaang propeta, ililigaw ang marami. Ano yung pagkakakilanlan nitong bulaang propeta na ililigaw yung mga alagad? Ang sabi, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami sa makatwid yung mga bulaang propeta. E sasabihin nila, sila raw anya ang Kristo. Alamin natin, sino ba yung mga bulaan? Sino ba yung mga antikristong yan na magpapakilalang sila ang Kristo? Basahin natin sa isang aklat na pinamagatang, ito, basahin natin, pinamagatang, yan. Ang aklat na ito ay pinamagatang Our Christian Faith na isinulat ng isang pari na si Father Richard P. Hare. Ang sabi dito sa talata, sabi ng Panginoong Kristo, ililigaw ang marami. Antikristo, magpapakilalang Kristo. Ang sabi, ang pari ay isa pang Kristo. Sa makatwid, yung mga pari, ang siyang Let's proceed to Antikristo the at sa demonyo. question and answer of the negative side. Ay, thank you. Are you ready na, Brother Jordex? Tanungin mo din siya, moderator, ready na ba siya? Brother Arke, are you ready na for the question and answer cross-exam? Okay, let's the time will start kapag ka Okay. nagsalita na si Kuya Jordex. Okay. Sabi mo, premise to ha. Sabi mo na ang demonyo o si Satanas, yung nasa lupa ay walang kaligtasan. Tawag dito, clarification ng yan ba yung sinabi mo, walang kaligtasan ang Satanas na nasa lupa kanina? Niya, wala akong sinabi kanina. For the record, wala akong sinabi na Satanas na sa lupa. Walang ganon. Kung nasa lupa, nasa langit, nasa impyerno, wala akong sinabing ganon. Okay, wala. So broad pala, sige. Ang sabi Next ko, question. Satanas. Next question. Next question. Ayon dito sa Mateo 5, talatang 44. Ngunit sinabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong kaaway. Unang tanong, iibigin mo ba si Satanas, yes or no? No, hindi ko iibigin si Satanas dahil lang umiibig kay Satanas, hindi maliligtas yan katulad ni Jordex at ng mga Katoliko na hindi maliligtas kasi iniibig yung Diablo Iniibig yung Satanas, kaya nga sila tagapagtanggol ng tagapagtanggol ng Diablo Next question. Next So question. tutol ka pala sa sinabi ni Jesus dito sa Mateo 5:44. Yes or no? No, hindi ako tutol sa pahayag ng Panginoong Hesukristo. No, ang tinututulan ko, yung unawa mo, Jordex, na iibigin mo ang Diablo, ay hindi kami gayon. No, bahala kayong mga Katoliko na magmahal dyan sa Diablo kasi ama nyo yan Okay, So next question. next question. Saan sa dalawa mong sagot ang tama at saan sa dalawa mong sagot ang mali? Natutol ka kanina pero ngayon hindi ka na naman tutol. O tutol ka kanina o hindi ka tutol kanina at ngayon tutol ka. Objection, Saan dun sa moderator, dalawa ano mong ba sagot? talaga yung tanong? Hindi makapagtanong ng maayos Ulitin ko, Objection, moderator, pag-ayos yung kasi tanong. parang naguguluhan siya eh. Pakimute po muna, Brother Jordex. Again, first warning, Brother Jordex, nasabi ko na kanina, no interrupting kapag may objection. Okay, what is the objection, Brother Arke? Ang objection ko, brother moderator, hindi niya alam kung anong itatanong niya sa akin Kung napakadaming tanong, hindi ko alam kung alin doon yung talagang tanong niya Isa-isa lang. Ay, proceed ko na, moderator. Proceed ko na. Proceed Ruling na po lang ng next moderator. question. Hindi, The hindi ruling next of question, the moderator. Wait. Mute po muna kayo parehas. Nagro-ruling po moderator. The ruling of the moderator, paki-clarify po o paki-ayos nung
nung mga tanong natin para hindi tayo nagkakaroon ng mga objection na ganito. Okay. Yon. Okay, salamat. Brother moderator. Jornex, can you repeat your question? Oo. Saan sa dalawa mong sagot ang mali? Sinabi mo kanina na sang-ayon ka dito sa Mateo 55 ay 5 talatang 44 at ngayon lamang sa sagot mo ay hindi ka na naman sang-ayon. Saan doon sa dalawa ang mali mong sagot? Oh. Parehas tama yung sagot ko. Parehas ako Objection, sang-ayon sa moderator. dalawa kong sagot. Objection, No? moderator. Bakit? Pamute sige. po muna, Brother Arke. What is the Under the objection, rules. Brother Jornex? Under the rules, pag categorical ang question, kailangan mamili. Ayon din yan sa sinabi mo kanina, moderator. Okay, what is the counter objection, Brother Arke? Ako ang pinili eh. Kaya nga sabi ko parehas tama yung sagot ko kasi ako nga sumagot nun eh. Pinili ko nga parehas eh. Kung wala Parehas siya kong mapili, sagot ko, moderator, parehas pass tama. na lang, moderator. Okay, the answer was both, Brother Jordex. If narinig mo, the answer was both, and then he explained it. Moderator, sa akin kanina, hindi pwede both. Bakit sa kanya pwede? No, Be fair, kanina, moderator. Be fair. Marami nanonood. magkaibang Fair. situation yung kanina, bro. Makaiba pala. Kanina, Next bro, question. you proceed in explanation, brother, Next than question. answering or choosing in the choices. Okay, next question. So, let's proceed to the next question. Next question. Sabi ni Kristo sa Mateo 5 talatang 44, mahalin ang kaaway. Objection, Ang kaaway moderator. natin ay si Satanas. Objection. Tanong, But the, Objection, pakimute po muna, moderator. Brother Jordex. moderator, wala pa akong nilatag na Kaya nga tanong. eh. Pakimute po muna. Okay, hanggat hindi pa po naibibigay yung second question, hindi pa po muna makakapag-objection kasi nagamit nyo na Sorry, po yung moderator. tigi-isa nyong objection kada question. So, I'll give you a warning kasi nasa rules natin yan. So, this is your first warning, Brother Arke. Okay, proceed to the sorry, question, Brother moderator. Jordex. Proceed. Okay. Premise muna to ha. Mateo 5, sabi ni Kristo, mahalin ang iyong kaaway. At sabi din ni Kristo sa ibang talata, ang kaaway ninyo ay ang Diablo o ang Satanas. Tanong, mamahalin mo ba ang Satanas ayon sa utos ni Kristo na mahalin ang kaaway? Yes or no? No. Bakit? Kasi walang utos si Kristo na nakasulat doon sa binasa mo na mahalin ang Diablo. Ano? Kayo lang naman ang mapagmahal sa Diablo o sa demonyo eh. Ipinipilit ninyo ang inyong katwiran sa pahayag ng Panginoong Jesucristo. Hindi ganun ang turo. Ba? Lumayo ka nga sa mga kaaway, sa mga masasama. Sa Diablo, layuan mo yan. Huwag mo Next mahalin. question, brother. Next question. Okay, next question. Ayon sa premise mo na to, pakinggan mo ha. Ayon sa Juan 3, ang lahat ng sumusunod kay Kristo ay sumusunod sa kanyang utos. Sa Mateo 5 talatang 44, inutos ni Kristo na mahalin ang kaaway. Tanong, mamahalin mo ba si Satanas na kaaway ni Kristo? Yes or no? Objection, moderator. Paulit-ulit ang tanong. Paulit-ulit. Nasagot ko na, moderator. Counter objection, moderator. Okay, counter objection. Moderator, wala tayong rhetorical question is not allowed, moderator. Wala tayong sinasabi ang paulit-ulit na tanong, hindi pwede. Kundi nagre-refine ako ng tanong, moderator. Okay, I understand it na. Okay. Ang ruling po ng moderator, since wala naman siya rules na bawal ang repetition ng question, you can answer it the same way you answer it in the first, in the earlier question, brother. Okay. Sasagot ako. No? Walang utos ang Panginoong Jesucristo na ibigin mo ang Diablo. Hindi ganun. Ano pa ang utos ng Panginoong Jesucristo? Lumayo ka sa mga kasamaan. Layuan mo ang Diablo, Jordex. Huwag mong ipagtanggol.
Huwag mong mahalin ang Diablo, Jordex. Kaaway, hindi yung Diablo. Next question. Okay. Ah. So ano pala ang Greek word? Next question. Ano ang Greek word sa Satanas? Yun na yun? Ah, Wala akong nilatag, moderator. Objection. counter objection moderator. This is rebuttal round. Okay, mag-ruling na moderator since this is the rebuttal round. The question is valid. You can pass na lang po, brother, if you don't have the answer po. No, the objection is valid. Why? Because out of topic eh. Hindi naman ang pinag-uusapan kung ano yung Greek word ng ng Satanas. Ang topic namin, baka nakakalimutan niya, papatunayan niya na yung Katoliko hindi sa Diablo o hindi kay Satanas. Kaya malayo Moderator, eh. Out nakaruling of ka na topic. moderator. Oh. Okay, that was my ruling, brother Arke. In the rule number 9, the ruling of the moderator was allowed, di ba? So, that was my ruling. Okay. So, are you passing, brother, or you will answer the question? I'm passing. Kasi out of topic eh, malayo eh. Okay, let's proceed to the next question. But, brother Arke, medyo humina yung audio mo, brother. Ano, okay na ba? Malakas na? Medyo Mahina may bro, hello, pa rin, mahina pero yung naririnig boses. ka naman. Oo. Rinig pa rin naman. Okay. Okay, let's proceed sige, to the next next question. Premise muna to, according dito sa interlinear, extruus o extruus, yung tinatawag nating kaaway, describe as a person resolved to inflict harm, driving by irreconcilable, deep-rooted enmity. Question: kung ito pala ang tinutukoy ni Kristo na mahalin mo na kaaway, itong tinatawag nating extruos. Question: kaya mo bang mahalin ito? Next question. Ay, ano? Yes or no? Objection, moderator. Lumalayo na siya sa topic. Lumalayo na siya sa topic. Ang topic namin, papatunayan ko na yung mga Katoliko sa demonyo at tutol siya doon. Hindi, lumalayo na siya eh. Pumupunta na siya doon sa specific word na Satanas, hindi yun yung paksa. Objection moderator. Tutulan niya Objection moderator. yung, I wouldn't give you tutulan niya the yun. counter objection na, brother Jordex, because the objection was valid. Out of the topic na yung sa binabanggit mo na tanong, focus tayo doon sa topic natin, which is, ang topic, patutunayan ko na sa demonyo ang Katoliko. Affirmative, brother negative Arke, ako, and negative, moderator. brother Jordex. Oo, So, kaya nga, dinala ko siya dito, moderator. My ruling is, let's proceed to the next question, brother. Okay, next question. Next question. Ayon dito sa Lucas 5:32, hindi ako naparito upang tawagin ang mga INC na matutuwid, kundi ang mga makasalanan na mga Katoliko upang sila'y magsisi. Tanong: ang makasalanan ba ay ang mga Katoliko na pinag-uusig mo ngayon sa debating ito? Yes or no? objection, moderator. Objection. No? Nagdadagdag siya sa talata ng Biblia na wala namang nakasulat doon na Katoliko. Counter objection, moderator. Is the counter objection, brother? Yan yung pagbibigay ko ng diin para matukoy natin kung sino yung matuwid at makasalanan dito ayon sa paksa mismo. Since it That is wasn't valid. in our rules, my ruling here as a moderator, if you are giving a specific verse, you must read what is written in there. You must not add in there. So the question is not allowed, brother Jordex. Read it right, brother. Okay. Ulitin ko na lang yung tanong, moderator. Salamat.
Tanong, Lucas 5 talatang 32. Premise pa to, hindi ako naparito upang tawagin ang mga matutuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi. Premise yan. Ito ngayon yung question. Sino ang makasalanan? Yung Satanas o yung tinatawag nating anghel-anghelan? Categorical question. Pause the time. Pause the time. Ay, sorry, nakamute Brother pala ako. Arke, are you still there? Yes. Okay, Nakamute pala ako. Sorry. repeat the question, question. habang naka-pause yung time, okay? Repeat the question, Brother Jordex. Okay, premise. Lucas 5:32. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi. Ngayon, ito tanong. Sino ang tinawag ng ating Panginoong Hesukristo, yung mga Satanas para magsisi o yung mga anghel na mga matutuwid? Categorical. Objection, moderator. Nagbanggit siya ng specific na talata at nagdagdag niya naman siya. Okay. Walang nakasulat sa talata na tinawag ni Kristo yung Satanas. Counter objection, moderator. Okay, what is the counter objection? This is a rebuttal round, moderator. Hindi siya pwedeng mag-object sa rebuttal round basta naayon sa paksa. The counter objection was not allowed kasi pwede siya mag-objection sa rebuttal stand, and I'm giving the ruling na. My ruling as a moderator, again, if you are giving a specific verse, you must read it right. And huwag kang magdadagdag. In Tagalog na, brother, para maintindihan mo. Okay. Huwag magdadagdag nung nasa talata. Okay? Okay. The question was not allowed. Next question tayo, brother. Next question. Pakinggan mabuti yung mga may tainga dyan. Premise. Ulitin ko, premise. Ibig sabihin, hindi ito yung question. Lucas 5:32. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matutuwid, kundi ang mga makasalanan para sila'y magsisi. Ngayon, tanong. Ano ang pinunta ni Kristo dito? Yung matutuwid na mga Satanas? Or hindi pala, yung mga matutuwid na anghel or yung mga makasalanan na Satanas? Categorical yan. Yan yung tanong ko. Wait. Again, brother Jordex, you just repeat the same question. Again, proceed to the next question, brother. Ay, objection, moderator. That is my question, not my premise. Brother, you just repeat your question, brother. Oh, sige, sorry. Ayaw tanggapin eh. Dito My tayo. ruling is to proceed to the next Okay. question, brother. Sige, next question. Mateo 21:31. Premise ha. Tandaan ninyo ang premise, hindi pa yan tanong. Para hindi na tayo palit-ulit dito. Sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang mga maniningil ng buwis at mga patutot ay mauna pa sa makakapasok sa kaharian ng Diyos. Question. Ang Katoliko ba ay makasalanan ayon sa mga latag mo? Affirmative. Yes or no? Objection ulit, moderator. No? Nagbabanggit na naman siya ng talata na dinadagdagan niya na naman ng Katoliko. Wala nang nakasulat na ganun eh. Counter objection, moderator. Premise nga ni moderator. That's the not counter my objection. question. Okay, narinig ko siya ng maigi. Wala siyang naidagdag sa talata, kundi parte lamang nagtanong niya yung pagdadagdag nung salitang Katoliko. So the question was allowed, brother Arke. If you cannot answer it, you can just proceed in passing or pass tayo na. Please repeat the question, please. Okay, repeat the question, brother Jordex. Ayon dito sa Mateo 21:31, mga mambubuwis, mga patutot, mga makasalanan ay mauuna pa sa kaharian ng Diyos.
ito na yung question. Ang mga Katoliko ba, ayon sa mga nilatag mo kanina, ay mga makasalanan, yes or no? Yes, yung mga Katolikong makasalanan, yung mga bakla, yung mga pari, at nagtatanggol kay Satanas, hindi maliligtas yun. No? Yung binabanggit naman ng Panginoong Hesukristo na mga makasalanan na nagsisi, maliligtas yun. Hindi kasama dun yung mga nagtatanggol kay Satanas na hindi naman maliligtas. Time. Thank you. Thank you, thank you. Ako na ba? Ako na ba? Conclusion na ba to? Conclusion? Rebuttal ko Yes. pa, bro. Uy, rebuttal ko pa. Naku, ginoo. Rebuttal. Sorry. Ayaw mo na magtanong sa akin. Sige, pwede rin. Conclusion na. Sige, simulan na ba natin, mga moderator? Medyo nawala na ako ng signal. Ano yung napag-usapan? Dadako na tayo sa rebuttal, no? Ni Oo. Jordex. Mm-mm. Sige, thank you. Thank you, moderator. At thank you din sa mabuti nating timer sa platform ni Bro Viewerista. At saka sa katunggali natin. Thank you. So, no, nakikita natin ang mga makasalanan ayon sa mga binabasa nating referensya ay nauuna pa doon sa kalangitan. Pero ayon sa sagot ni brother na yung katunggali natin na affirmatibo, imperno. Sabi ni Kristo, mahalin ang kaaway, sumang-ayon siya, mahalin ang kaaway. Sa pangalawa niyang sagot, pero nung una niyang sagot, sang-ayon ka ba na mahalin ang kaaway at yung kaaway ay si Satanas? Sabi niya, no. Next time naman, sinagot na naman niya, yes. So, laban bawi siya doon. Hindi niya kaya palang mahalin si Satanas na yung tinatawag nating kasamaan ng tao. Hindi pa man yan demonyo, hindi pa man yan napunta sa impyerno, bro. Ba't hindi mo pa kayang mahalin? Nasa lupa pa naman yan. Akala mo yung lupa impyerno na. Kaya kailangan natin ugaliin natin, brother, na basahin natin yung tinutumbok ng Jewish scripture. Kung ano yung tinatawag nilang Satanas, adversary. Kung Satanas ba ay nasa lupa, nasa impyerno, yan yung dapat mong basahin kasi diyan maraming naguguyo. Yung Satanas na adversary, yung Diablo kasi, yung demonic, galing na yung talaga siya, yan yung talagang presensya ng mga fallen angels. Yung Satanas either kasamaan ng isang tao, pride ng isang tao, yan yung Satanas. At pwede rin siyang entity na sumanib doon kay Pedro. Broad kasi siya, bro, kung titignan mo yan. So, no, nakikita mo, ayon sa binasa natin, Mateo 21:31, na uuna pa ang makasalan ng Katoliko. Sabi mo naman, hindi daw ligtas ang Katoliko, hindi makapasok. Pero dito, mauuna pa sa kaharian ng Diyos na makapasok ang makasalanan. At yung binasa natin kanina, dito sa tinatawag nating isang aklat pa ng Mateo 5:44, hindi mo din kayang sagutin, lalo na yung tinatawag nating Lucas 5:32, hindi mo din kayang sagutin ng maayos na yung mga tinatawag nating makasalanan ay maliligtas pag sila'y magsisi at hindi na parito ang Panginoon para sa matuwid na INC, kundi sa mga makasalanan na mga Katoliko. Yan yung tandaan mo. So, no, nakikita pala natin na yung paksa niya, hindi niya kapa yung paksa niya. Demonyo ang Katoliko, yung Satanas daw yung Katoliko.
Tapos yung demonyo na iyon hindi ligtas. Ayon dito sa Biblia, ligtas man. Nauuna pa sa langit. So ano, sino yung mali? Ikaw o yung Kristo na nagsaysay dito? Ebanghelyo to, bro. Uy, gumising ka. Ebanghelyo to. Ano ang sabi ni Kristo? Ipangaral sa buong mundo ang magandang balitang ito. Ano yung magandang balita? Ebanghelyo. Ano yung magandang balita? Na may kaligtasan ang mga satanas. Hindi satanas na nasa imperno na, kundi yung mga satanas na nasa lupa pa. May kaligtasan sila. Pero hindi yung terminong satanas na nasa imperno, ha. Kasi yung satanas na nasa imperno, wala na yung kaligtasan, boy. Kasi kulong na sila doon. Kaya ugaliin natin magbasa kung ano ba ang terminong satanas. It's an adversary. Adversary yan ng tao na meron siyang kasamaan sa kanyang sarili. Tandaan mo yan, kasamaan ang tinutukoy dyan sa Jewish roots ng termino nating Satan. So no, nakikita mo. So mali talaga yung unawa ng mga INC ginawang literal. Gaya na lang ng literal na physical. So no, nakikita natin, hindi pala talaga to siya kapado yung topic niya mismo. Kasi lahat ng mga tanong, tinanong natin yung Axtros, hindi din niya kayang sagutin. Na ang tinutukoy pala ni Kristo doon na mahalin yung mga masasama. Kung sino pala kung wala palang magmamahal sa masasamang tao dito sa mundo, bro, lahat pala ng masamang tao, imperno. Sino na lang ang pinunta ni Kristo dito? Yung matutuwid? Ha? Gumising nga kayo. Talata yan binabasa ko. Mahiya kayo, oy. Talata yan, naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan. Hindi sa mga anghel-anghelan na INC. So, ibig sabihin, si Felix Manalo hindi tinawag ni Kristo para maligtas, kundi ang mga diablo na nasa lupa pa, yung tinatawag nating adversary, di ba? Adversary. Ngunit meron tayong tinatawag na spiritual demon. Yan yung mga diablo talaga na mga masasama. Meron din tayong mga katangian ng isang diablo na nasa tao, gaya ng mga tinatawag nating siraulo, gaya ni Tatalino. At saka yung tinatawag nating mga adversary ng mga malulupit na mamumusong yung mga bibig, gaya ni Tatalino. Yan yung mga siraulo na mga pinupuntuhan ni Kristo dito sa mundo. Yan yung tinutukoy na mahalin ninyo. Kung sino na lang pala ang mahalin ni Kristo, yung matutuwid na mga anghel-anghelan o yung mga tumatanggap na makasalanan sila, di ba? Napakaganda ng aral Katoliko. May magmamahal sa makasalanan. Okay, Okay, dyan natatapos sa rebuttal stand ng ating negative side. Let's proceed na sa cross-examination ng ating affirmative side. Excuse lang po, Kuya Moderator, kailangan kong umalis at yung cellphone nalubat na, hiniram ko lang. Pasensya na. Baka may Yawa, ibang pwedeng nangalay? timer. Nangalay may- ka, may kadabir. Hindi, Timer nalubat lang. Akiyap na isang timer. 7 minutes lang naman eh. Oh, sabi lang naman. Mabilisan Manghiram lang to. tayo, manghiram tayo sa mahal nating Satanas. Okay, Hiram kayo kay Tatalino. Tatalino. Hindi ka tatalino. Multitask Kaya na lang ako. Palit muna tayo. Bigyan ko na lang kayo ng time mga kuya. Hindi kasi Okay. kapag binigyan mo lang, ayan na si Kurayami. Hindi ma-post eh. Hindi ma-post. Okay na, pag may yan na si Kuya objection Rami eh. na, Kuya Rami. Okay, okay na ako. Ready na ako magtanong. Sige, fire.
May 20 seconds ba yan? Baka walang 20 seconds yan ha. Na, Ang yung haba. timer sana na mayroong 20 seconds. Ay, 20 seconds Hindi, pala. Oh, meron fix pala. ko lang yung timer natin. Hanap ako sa Nadamay pa si Tatalino. Nagreklamo pa, loko. Ay, salamat pala sa nagbigay ng gift coin sa akin. Alam ko si ano to eh. Si Nobody eh. Nobody ba? Tanas. Ala, Biksana, satanas ka daw. Yawa. Ako, masipa ka talaga ni Biksana dito. Ginawa mong satanas si Biksana. Si Biksana, oh. Nadamay pa, masakit talaga. Ayaw mo no, ligtas ka Tatalino, loko ka. Hindi ka naman matuwid, ano ka, satanas pala. Aray ko. Okay na? Uy. Hello. Okay na? Sa inyo si Satanas eh, kaya pinatigil niya eh. Ang Diablo ay ibig sabihin maninirang puri. Yan. Makita mo na. Bitin. Laban timer dyan. Timer Si ko, Tatalino, timer. si Tatalino kaya, timer. Si Tatalino Ito nga lang ni naman kasi matatapos nito. Timer lang para matapos na to. dinamay ko na nga ni siya para maligtas tong taong to. Ayaw talaga eh. Gusto talaga niya hindi maligtas. Kasi bahala ka diyan, Tatalino. Yan daw. Si Kalma nga daw, kaso tulog man si viewerista, hindi mapaakyat. Si Kalma, wala bang moderator dito na ano? Wala bang moderator na pwedeng magpaakyat? Hindi si Lay, ayan si Lay eh. Kuya, Ayun, baba lang isa taas, akyat niya si Kalma. Naka-private man yan. Kuya Kalma, Wala rin moderator? Wala rin moderator? Request ka Kalma para ayan na, okay na. na-invite na po. Tara. 7:20 seconds. tayo ng timer. Ang bilis ng debate natin, oh. Hindi man inabutan ng tuwa. Okay. Umpisa ko yung oras pagka nagtanong na yung affirmative sign. Sige. Ready na Lang, ako, moderator. 2 minutes moderator, wait lang. 2 minutes moderator. Uy, running time yan. Dapat 5 na yan. Oh. Naku, nakakalibangon. Patok pa sana ako. Gusto ko malibang na eh. Ay, naku, shout out. Game. Okay na ba yung timer? Okay na yung timer? Umpisa natin yung oras Okay. pagka nagtanong na. Unang tanong.
Sinabi mo kanina, Putol-putol. o tama ba? Brother RK, we cannot hear you, brother. Hello, hello. Putol-putol. Okay na ba? Sound check ka nga, sound check. Okay, proceed, Hello, hello. proceed. Proceed with your question, brother. Yun. Nabanggit kanina ni Jordex na sila raw ay may katangian ni Satanas. Agree ka ba sa sinabi mo, Jordex, na kayo ay may katangian ni Satanas? Objection, moderator. This objection, brother. Wala akong binanggit na karakteristik, moderator. Next question. What is your Counter-objection, brother? Okay. moderator. Counter-objection, moderator. Nilista ko yon, kaya ko tinanong yon kasi sinabi niya yon. Nilista ko yon, moderator. Can you show a proof or record? Ipakita, oh. Tinype ko Kasi lang, we cannot- nag-notes kasi ako sa sinasabi niya eh. Karakteristik, wala akong binanggit kanina, moderator, eh. Baby brother RK, change your question if you don't have the proof. Okay, next question na lang ako. So, para kay Jordex, si Satanas, dapat mo bang mahalin? Yes or no? Yes! Yes, kasi ito yung kaaway ng ating Panginoon at sabi ng Panginoon ayon sa Mateo 5, talatang 44, ibigin ng inyong mga kaaway. Kung ang kaaway pala ay Satanas, di iibigin natin ang Satanas. Next question. Yun, next Okay, question. next Ang question. sabi mo kanina na si Satanas at ang Diablo ay magkaiba. Tama ba yon? Magkaiba kasi ang Diablo para sa aral ng Katolisismo, ayan yung tinatawag nating spiritually, o yung spirit. At pag ito ay nagmanifest sa isang tao, nagiging siya, para siyang sinasapian at mahalin tulad din siya sa Satanas. Pag nagmanifest sa tao. Okay na. Next question. Ayon dito sa CCC paragraph 391, sabi dito, ang tinatawag na Satanas o Diablo, yun daw yung anghel. Agree ka ba sa CCC na yung Satanas ay siya ring Diablo? Agree ako, pero iba yung pagkahalin tulad sa tinatawag nating Diablo, kasi yung Diablo ayon sa Spanish, sa Spanish kasi yan na era, yung diabolica. Ibig sabihin, an spiritual being yan, nagmanifest sa tao, at yung tao na yun ay sinasapian at nagiging demonyo. Next question. Next question. Kung agree ka pala sa akin na yung Satanas ay siya ring Diablo, so iniibig nyo si Satanas. Iniibig ng mga Yes. Katoliko si Satanas. Yes, pag ito ay sumasapi sa isang tao dahil kung sino na lang pala ang pinupuntahan ng ating Panginoong Kristo ayon sa Mateo 5:44, na ibigin ng iyong kaaway. Kung iyong kaaway mo pala ay sinapian ng masamang demonyo, di iibigin mo siya. Next question. Next question. Yon. Ang sabi mo, kapag sinapian ng Diablo, talagang iibigin mo. So, halimbawa, Jordex, sino minasakra, sinapian ng Diablo, mamahalin mo talaga yon. Yes, moderator, mamahalin ko. True exorcism, kaya nga pinapakita namin na sa sobrang mahal namin sa mga makasalanan, kahit na ito'y sinapian, ine-exorcism namin siya para siya ay maging maligtas sa kasalanan. Next question. So, sa mga latag Next mo ba, question. Jordex? Sa mga latag mo, talagang naipagtanggol mo ba na yung Diablo, Satanas, maliligtas? Yes, pag ito ay tinatawag nating adversary na pumapasok na sa tao, may kaligtasan yung taong sinasapian na tinatawag nating Satanas. Ang next question ko ay hindi specific doon sa taong sinaniban.
yung sumanib ba na si Satanas, yun ba maliligtas? Yung terminong specific ng maliligtas na Satanas, hindi talaga siya maliligtas kasi isa siyang spiritually being. Pero yung sinasapian niya, yun yung maliligtas. Yun yung iibigin namin. Next question. Ang tanong ko, uulit-ulitin ko, si Satanas ba maliligtas? Sagot. Yung sumanib doon sa tao, hindi Objection, talaga siya moderator. maliligtas. Objection. Walang Objection. Ang moderator. tanong ko, malinaw yun na categorical. Maliligtas ba o hindi? Maliligtas ba si Satanas? Based on our rule number 3, answer it categorically, or if the Okay, question has thank you, a multiple moderator. choices, choose first before explaining it. Thank you, moderator. Thank you. So, hindi Okay. maliligtas yung diablo na sumanib doon sa isang believer na tao. Ngunit, yung sinaniban niya na tao na nagiging Satanas dahil sa pagsanib ng tunay na diablo, ay yun yung ibigin namin at yung taong yun ay maliligtas. Yung diablo hindi. Next question. Okay, next Uulitin question. ko para mas malinaw. Premise ko, eto premise. Hindi ko Objection, moderator. bakit? objection, moderator. Nagpa-premise ako Brother, sinagot ko na po Brother, yan, moderator. brother Jordex. Wala pa akong Again, tanong. brother, there is only one objection per question, brother. Okay. So, hindi ka makakapag-objection ulit hanggat wala pang panibagong. Wala pang tanong. Sige. Okay? Proceed to your Sorry, question, moderator. brother Arke. Sorry. Yon. Premise. Hindi ko tinatanong kung yung taong sinaniban ang maliligtas. Ang tanong ko, si Satanas. Si Satanas ba ay maliligtas? Yes or no? Pag ito ay tumutukoy sa nasa impyerno, yes. Pag ito ay sumasanib at yung sinasaniban, yun yung maliligtas. Next question. Okay, next question. Sabi mo, no, kapag hindi sumasanib, yes, kapag sumasanib. So, yung Satanas na sumasanib, maliligtas yun. Yung sinasaniban, moderator. Yan yung sinagot ko. Next question. ang sabi mo kanina, Next question, kapag sumasanib si Satanas, maliligtas. Yun yung sabi mo no? So agree ka ba doon? Agree ako na yung sinaniban per se gaya dito, yung katibati natin sinaniban ng Satanas. Itong katibati natin maliligtas, pero itong sumanib sa kanya hindi talaga yun maliligtas. So, Next yung question. tao per se, siya ba ang Satanas? Yes, according din yan sa Jewish literature, Jewish meron tayong karakteristik ng Satanas na nasa tao, yung tinatawag nating pride. That is the main characteristic of Satan, pride. Next question. Ayun, nagbanggit ka na ng karakteristik ni Satanas. Ikaw ba, Jordex? Meron ka bang karakteristik ni Satanas? Wala, kasi wala akong pride. Prideless ako. Next question. Sabi mo, eto, ano yung mga katangian ni Satanas? Nabanggit mo yan Pride lang yung sinabi ko, pero madami pa, pero pride. Yan yung pinaka-main ng katangian ni Satanas. Next question. Ang tanong ko, ano? Ibig sabihin, humahanap ako ng iba bukod dyan sa pride. Kasi ikaw ang naglatag niyang karakteristik ni Satanas. Ano pa yung kanyang mga karakteristik?
Ayun lang yung nilatag ko. Pride lang din yung sinagot ko. Di tanggapin mo na lang. Kung gusto mo, mag-google ka. Next question. Sige. Next question. Ito. Banggit mo kanina, no? Kasi parang lumalayo na sa topic. Meron ka bang napatunayan? Ito na lang tanong ko. May nabasa ka ba sa mga nilatag mo na ang Katoliko hindi sa demonyo? May nabasa o wala? Wala. Yon. Next question. Kung wala kang nabasa, edi wala kang napatunayan. Meron. Okay, time. Diyan natatapos. Time na. Ayun conclusion. Wait lang yung gusto ko lang yung nakakabi ka kuya. Mahuhulog tayo lahat dito. Nagkape na si viewers. Uy, bilisan mo. Conclusion agad. Can we Ano, proceed mauna na si sa closing statement? Kasi pagka naputol yung isa, wala na, di naman patas yun, di ba? Oo. Nakakapi yung host natin Baka Sino ba mahulog unang tayong lahat magpo-closing? dito Ikaw. Yun Yun. yung rules ni kayo Since affirmative. hindi natuloy yung conclusion, gawin natin yung rules ng conclusion dun sa closing statement. Yun, sa pagpapaalam na ha. Bibigyan ko kayo ng tig 1 minuto sa pagpapaalam. Wala nang siko yon, no? Paalam na lang. Wala na po, wala na. Okay, Wala nang let's conclusion. proceed Meron, sa kaya pa closing statement ni Kuya Jordex. Wala Isang wala minuto, nang Kuya conclusion. Jordex. Sige. Salamat sa katunggali natin at sa moderator at sa host at saka sa mga sumusuporta sa dialogue discussion na ito ngayong araw na ito. At salamat din sa mga nagbigay sa atin ng mga gift coins. Thank you sa inyo. At mabuhay kayo hanggat gusto ninyo. Viva Cristo Rey. Yon. Ako naman, no, Okay, nagpapasalamat. proceed tayo Nagpapasalamat din ako sa ating may-ari ng host, unang-una na sa may kanya ng platform na ito. Dahil pinaunlakan niya na tayo makapagsagawa ng mabilis na pag-uusap o diskusyon patungkol sa isang paksa. Salamat din sa moderator, salamat din sa timer kanina, doon sa nag-timer kanina, salamat din sa mga nanood. Unang-una na sa ating mga kapatid dyan at sa mga hindi rin nating kapatid, maraming salamat sa inyo. Salamat din kay Jordex sa maayos na usapan. Okay, diyan nagtatapos ang debate sa pagitan ng Iglesia ni Cristo at ng Katoliko. Sa topic na kanilang napagkasunduan na patutunayan ko na sa demonyo ang Katoliko. Yan, maraming salamat sa mga nanood. Nawa, may mga susunod pa na debate sa pagitan ng parehong panig. Shout out pala kay Tatalino. Uy, pasalamat ka. Niligtas kita, Tatalino. Ako yung attorney mo. Magsibaba. Baba na ako, Uncle Bio. Kasi parang nag-AFK na siya AFK na ata yan si Uncle Bio. Salamat mga brother. Baba muna ako. Magtinda pa ako. Live na ako. Ayun. Magtinda. Ayun. Congrats bro Jordex, napatunayan mo na